Bago ligo ang person, guys, pahangin lang muna dito sa labas. Sobrang init na ng panahon kasi kahit bagong ligo, talagang papawisan ka rin kaagad. Ayan, saglit lang at ako'y magkakape na rin pagkapahinga. Oh, parang may nalimutan ako. Nakalimutan ko ang aking underwear. At ngayon naman ako ay magtitimpla ng kape. Ito yung ready kape na siya, Blanca kape, at saka beer brand na powder. So yan yung aking kakapingin ngayon. Lagi ko siyang kinakape actually. At kasi masarap siya. Lalagyan ko pa ulit siya ng beer brand powder. Pag halo-halo sila, mas yummy. So timplahin ko muna siya. Tapos ayan, i-shake ko ng ayos para masarap na masarap. Yan ang aking loyal na partner. Kape. Ang kape ng buhay ko. Pwede bang ipangalan sa tao ang kape? Kape. Kakapihin kita. Ayan, ihaluin ko ng tulo. Para masarap siya, mas creamier, ramdam na ramdam ang gatas. At saka yung timpla, masarap. So, pagkatapos ng aking kape, naka-organize na ang aking gagawin. Nakaplano na. Sisimulan ko ang aking pag-aayos ng mga cubicles as usual. Pagkatapos ng aking kape at biscuit lang muna. Para hindi naman empty ang aking bituka. Halo-halo ng para masarap ang kape. Yum. Let's go guys. Inom ng kape. Sarap. Masarap ang timpla. Timpla ng pagmamahal. At pagkatapos ng isang tasang kape at biscuit, yan, gagawin ko na ang aking trabaho. To-do list for today. Eto, sisimulan ko na ang pag-aayos ng isang kwarto, isang cubicle, para pagdating ng client ay naka-ready na siya. So, nagpalit ako ng beddings, ng kama, kasi yung oil kapag matatagalan sa kama, nagdidikit siya. Ayan, so, weekly ako nagpapalit ng bedsheet. Tapos, yung mga towels naman, daily yun. Bawat gamit ng client, pinapalitan na. So, daily talaga kailangan maglaba. Sige lang. Papalitan ko ito, guys, para malinis na. Kapag may client ay naka-ready na. And ang bedsheet for labahan. For laundry na to. Mainit. Mainit magtrabaho. Hindi kaagad ako nagbubukas ng aircon kasi medyo maaga pa naman. Kasi mahal ang kuryente para makatipid. Kapag alam kong duty timing na, mag-on na ako ng aircon. So, papalitan ko na ang bedsheet. Karaniwan ako nang nag-aayos nito kasi
para ano yung okay sa aking paningin. At pagkatapos namang mailapat ang bedsheet, ilalagay ko na ang unan, ang pillow, at saka ang towel na pang sapin sa likod ng client. Tapos, para hindi magkaroon ng masyadong oil ang bedsheet, maglalagay din ako ng isang towel para sapin naman sa client. Para hindi direktang napupunta yung oil sa bedsheet. Yan ang ginagawa namin dito sa spa. So, ina-arrange ko na to para pagdating ng client, papasok na lang ang therapist dito. Ang room na ito din ay malaki, bukod doon sa ibang cubicle na pangkaraniwang size. So, dito ako nagmamassage kapag nire-request ako kasi maluwang siya. Malimig kasi yung AC, hindi ako ganong pinapawisan. So, ito rin lagi ang nagagamit ng therapist kasi nga malaki siya. Ayan. Arrange na siya. To the max pa. Ayusin ko pa rin to para magandang tingnan sa mata, hindi masakit sa matang tingnan ang cortina lang ang aming idinodor kasi bawal na bawal magkaroon ng nakasusing pinto sa mga spa. So mostly kailangan cortina yan. Ayan, cortina lang siya talaga. Arrange na siya. Galing naman. Masipag. Yes, done na aking to-do list number 1. And guys, gusto ko magpasalamat sa inyong palagi ang suporta sa aking channel. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Just click bell all para palagi kayong manonotify sa bawat videos na i-upload ko. Thank you guys for watching. I'll see you in my next video. Bye!